Hapon ng Lunes, nang matanaw ng binatang si Sergio ang mga tao na nagkakagulo sa kanto ng kanilang lugar. Nang lapitan yun ni Sergio, isa na namang bangkay ng lalaking nakabonet ang natagpuan. Binalot ng haka-haka at bulong-bulungan ng kanilang lugar dahil doon. Yun kasi ang pangalawang beses na may natagpo ang bangkay makalipas lang ang halos 4 na buwan. Marami ang nagsasabi na ang 2 bangkay ay itinapon lang sa kanilang lugar. Pero wala namang makapagsabi kung papaanong tuyot ang mga katawan ng mga biktima. Wala nang dugo sa katawan at kumulubot ang balat. Ano ba nangyari dyan? Tinanong ni Sergio ang kilalang tsismosa sa kanilang barangay na si Aling Pepang. Sa lubong ang kilay na hinarap siya ng ginang. Kabata-bata mo pa, tsismoso ka na. Hindi nagustuhan ni Sergio ang kanyang narinig. Kaya naman, sa halip na igalang ay binweltahan niya ang kagaspangan ng ginang. Ikaw nga, malapit ka nang maging pataba sa lupa tsismosa ka pa rin Nagulat ang mga nakarinig sa sinabi ni Sergio. Hindi sila makapaniwala na magagawang makapagsalita ng binata sa isang matanda na gaya ni Aling Pepang. Aba, bastos kang bata ka ha. Sa lahat ng anak ni Maring, ikaw lang ang ganyan. Napakabastos. Kung gusto nyong igalang kayo, abay matuto kayong gumalang din sa mga bata sa inyo. Bilang na nga ang oras nyo rito sa mundo masama pa rin ang ugali nyo. Lalong nang galaiti ang tsismosang si Aling Pepang. Pero bago pa man makalapit sa kanya ang ginang, ay dali-dali na siyang umalis. Iniwan niyang nagngingit-ngit sa galit si Aling Pepang. Bagay na labis na ikinatuwa ni Sergio. Pag-uwi niya sa kanila, ay naabutan niyang magulo ang bahay. Kalat-kalat ang gamit. Sa pintuan pa lang, amoy alak na. Lasing na naman kasi ang kanyang ina, habang ang bunso naman nilang kapatid ay naglalaro sa sahig. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Sergio. Babae ang kanilang panganay na nagtatrabaho na sa bayan. Tanging si Sergio na lamang ang inaasahang kikilos sa bahay nila. Ang tatay kasi ni Sergio ay sumakabilang bahay na. Ibig sabihin, nag-asawa na ng iba. Ay, ano ba naman dyan? Sabi ko bibili lang ako saglit tapos nagkalat ka na. Wala kasi ako makausap Si mama kasi lasing. Nakipag-inuman siya. Pabayaan mo na yan. Pagmerienda ka muna. Inabot ni Sergio ang banana Q at soft drinks sa 7 taon na si Janjan. Agad naman itong tinikman ng kanyang dala. Kuya, totoo ba ang aswang? Napatigil si Sergio sa pagmuya ng turon. Hindi niya malaman kung saan na naman ba narinig ng batang si Janjan ang salitang aswang. Si Janjan kasi ang tipo ng bata na masyadong maintriga at palatanong. Kapag may narinig itong kakaiba, inaalam niya talaga kung yun ba ay totoo. Kagaya na lamang ng tungkol sa aswang. Isa rin kasi sa kumakalat na chismis ay aswang ang pumatay sa 2 bangkay. Sinipsip daw di umano ng aswang ang dugo ng 2 biktima, kaya nagmukhang tuyot. Di ba sabi ko, huwag kang lalabas kapag wala ako? Kung ano-ano na naman yung naririnig mo at pinagtatatanong mo ngayon. Tumayo ang bata at lumapit sa kanya. Bibigyan kita ng banana Q kapag sinabi mo sa akin kung totoo o hindi yung aswang. Ano? Bibigyan? Sa akin nga galing yan Sige na kuya, sabihin mo na. Oo na. Totoo na ang aswang. At kapag hindi ka natulog ng maaga, aaswangin ka nila, sige ka. Nakita ni Sergio ang takot sa mukha ng bata. Kaya iniba na lang niya kagad ang usapan. Kapag dumaan si ate, pakisabi umalis ako ha. Dito ka muna, huwag kang lalabas. Pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko. Maliwanag ba? Tahimik lang na tumango ang bata. Dala ang turon ay muling lumabas ang binatang si Sergio. Nagpunta siya sa bilyaran kung saan laging nakatambay ang 2 nitong tropa, si Allen at Reynald. Katatapos lang maglaro ng 2,
nang dumating si Seryo doon. Napangiti naman ang mga yon nang makita siya. Uy, napasyal ka. Kumusta ka, tol? Inakbayan siya ni Reynald, sabay pasimpleng kumagat sa hawak ng turon. Ayos naman. Di lang talaga ako makalabas ng ilang araw kasi nagkasakit si nanay eh. Tapos, kanina nakita kong lasing nanay mo. Nako, sakit sa ulo ng nanay mo, pre. Di ka ba napapagod? Bumuga ng hangin ang lalaki dahil sa pagkadismaya. Napapagod na nga ako eh. Kaso ano magagawa ko? Wala naman. Hindi ako pwedeng sumuko pre. Meron akong kapatid na mas bata sa akin na kailangan ng gabay. Buti nga kayo, mga solong anak kayo eh. Napapailing na lang ang dalawa. Ramdam nila ang pagod na dinaranas ni Seryo. Uks lang yan. Gusto mo, sama ka na lang sa amin. Para naman kahit papaano makapag-relax ka naman. Oo nga, tol. Sama ka na lang. Mas maganda rin umalis-alis ka para kahit na papaano nakakaroon ka ng face of mind. Ano? Nung face of mind? Baka peace of mind. Basta, yun na yun. Ano, tol? Sama ka na? Kasi... Wala nang kasi. Ngayon lang to, bilis na. Sige na, pre. Minsan ka na lang namin makasama eh. Sama ka na. Sa huli ay pumayag na lang din si Seryo. Napagtanto niya na tama nga ang dalawa na minsan kailangan niya ring makalayo-layo. Saan ba? At anong oras? Yan ang gusto ko sa iyo eh. Punta tayo mamaya sa lolo ko. Birthday nun ngayon eh. Baka maraming pagkain. Makikain tayo. Okay. Yun lang ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Basta mamaya mga alas 6 alis na tayo. Kung ganun uwi muna ako sa amin. Asikasuhin ko muna yung kapatid ko. O sige pre. Bumalik si Seryo sa kanilang bahay. Bago sumapit ang gabi, ay niluto na niya ang natitirang isda sa lamesa. Nang sa ganon, kakain na lang ang kanyang ina pag nagising na ito. Dakong alas 6 na nang magbihis si Seryo. Inayos niya ang suot dahil sa pag-aakalang grande ang handaan na kanilang pupuntahan. O Jan, ikaw na munang bahala kay mama pag nagising ha. Sabihin mo nagluto na ako. Ikaw naman, kumain ka na rin kapag nagutom ka na. Kuya, bakit ka alis ng gabi? Di ka ba natatakot sa aswang? Palabas na sana ng pinto ang binata, pero napatigil siya dahil sa narinig niyang yon. Ha? May aswang daw kuya eh. Sabi ng mga kaibigan ko. May aswang daw sa barangay. Nakakatakot daw. Nangangain daw ng... Hoy, ikaw ha? Sinabi ko sa'yo, huwag ka nang nakikinig sa mga ganun. Pero sabi mo totoo yung mga aswang. Oo nga, kaya dapat hindi mo na binabanggit. O sige na, aalis na ako ha. Napapailing na lang ang lalaki nang lumabas na siya ng bahay. Sa araw pa lang kasi na yon, ay ilang beses na niyang narinig ang salitang aswang. Usap-usapan din kasi yon sa bilyaran. Talagang kung ano-ano na lang ang kwentong kumakalat sa kanilang barangay. Nakita-kita ang magkakaibigan sa tapat ng bilyaran. Napanganga si Allen at Reynald sa forma ng kanilang kaibigan. Hindi makapaniwala mga ito na parang mala Elvis Presley ang datingan ni Seryo. Oh, bakit? Pangit ba? Gagi, dapat nagpambahay ka na lang eh. Di naman di mo yung pupuntahan natin eh. Ano ka ba? Okay na yan, tara na. Mga sira pala tuktok nyo eh. Di nyo man lang ako sinabihan na magpambahay lang. Hindi na nagpalit si Seryo. Talo-talo na yon para sa kanya. May kalayuan ang tirahan ng lolo ni Allen, pero dahil nga wala naman silang perang pamasahe, ay pwedeng-pwede naman nilang lakarin yun. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, ay biglang nagbukas ng usapan ng binatang si Reynald. Isang usapan na ayaw sanang marinig ni Seryo. Mga tol, naniniwala ba kayo na aswang ang pumatay sa 2 bangkay na natagpuan? Kung ako ang tatanungin, malaki ang tsansa.
Sabi kasi ng lolo ko, may mga aswang daw kasi na ang gusto lang kunin dugo ng tao eh. May mga aswang na ayaw ng laman ng tao. Nabubuhay sila sa dugo lang. Sakto. Albularyo nga pala yung lolo mo, no? E di, pwede natin siyang tanungin tungkol dun sa tatagpuang bangkay. Wag na, birthday nun ngayon eh. Hayaan natin siyang maging masaya muna, no? Biglang humangin ng malakas habang nasa gilid sila ng kalsada. Ang nakabibinging katahimikan ng siyang nakadagdag sa pagkailang, pangamba na bigla na lamang nabuhay sa kanilang sistema. Nasa parte na kasi sila ng kung saan ay marami ng matataas na puno. Nagiging tamang hinala si Allen at Reynald na baka may aswang nga sa paligid. Hindi naman talaga totoo yung mga aswang na yan eh. Panakot lang yan sa mga bata. Kayo, matatanda na kayo. Kaya dapat hindi na kayo natatakot dyan eh. Ngumisi si Reynald at bahagyang natawa. Pre, halata sa mukha mo na nababahala ka rin. Kinakabahan ka sa dinaraanan natin, no? Huwag kang ngang magkaila dyan. Seryo, totoong aswang, no? Hindi ka naniniwala kasi hindi ka pa nakakakita. Bakit? Nakakita ka na ba? Tumangot-tango si Allen. Oo, nakakita niya ako. Naalala ko, nang may iuwing aswang sila papa at lolo. Isang lalaki ang hila-hila nila habang nakagapos ng lubid. Iba ang mukha niya, nakakatakot. Matutulis yung kuko. Nanlilisik ang mga mata niya. Bata ka pa nun, baka guni-guni mo lang yun. Tara na nga, bilisan niyong maglakad. Nauna nang naglakad ng mabilis si Seryo. Pilit nitong inaalis sa isipan ng mga bagay na tungkol sa aswang. Pero ang totoo, may maliit na parte na rin ng kanyang utak ang tila naiintriga sa bagay na yon. Uy, Elvis! Sandali! Ikaw talaga, oh! Lumipas ang mga sandali. Nakarating na rin sila sa lugar kung saan nakatira ang albularyong lolo ni Allen. Maliit lang ang barangay doon at magkakalayo pa ang mga bahay. Dismayado si Seryo sa mga sandaling yun. Sa labas pa lang kasi, alam na niyang walang ganap sa loob ng bahay. Walang nagsasayawan, walang nagkakasiyahan. Bakit ka kasi nagsuot ng ganyan eh? Tara niya nga. Nang makalapit sila sa bahay, ay nasilip nila sa loob na tila may ginagamot na babae ang lolo ni Allen. May maganda kasing babae na nakahiga at walang malay. Naku, wrong timing yata tayo, pre. May ginagamot ang lolo mo. Ano ba? Birthday ba talaga niya? Bakit? Ano ba ngayon? June 2. Ay, gagi. Oh, bakit? June 12 pala birthday ng lolo ko. Ay nang yan oh, sabugang putik. Uwi na ako, kakainis naman kayo oh. Aalis na sana si Seryo nang marinig nilang magsalita ang albularyo sa loob. Nanatili naman sila sa labas para hindi sila makaabala. Ang anak niyo ho ay nasa ilalim ng hipnotismo ng isang aswang. Kapag hindi siya nagising bago magkabilugan ng buwan, aariin ng aswang ang kanyang kaluluwa. Kukunin ang kanyang katawan para maging asawa. Diyos ko, ano bang pwedeng gawin? May iba pa bang paraan para magising ang anak ko? Sabihin mo, lahat ay gagawin at ibibigay ko. Mailigtas lamang ang anak ko. May naisip akong isang paraan para magising ang babaeng ito. Pero hindi ko alam kung aabot tayo. Tahimik lang nakikinig ang tatlo. Habang ang mga mata naman nila ay nasa babae lang. Sobrang ganda kasi ng babae. Agaw pansin ang kagandahan nito. Kailangang mahanap ang nag-iisang mutya na makakapag-alis sa itim ng mahika na ginamit ng aswang. Ang mutya ng tubol. Napanganga ang magkakaibigan. Nabigla sila sa sinabi ng albularyo. Ano daw? Mutya ng tubol? Seryoso ba lolo mo? Mutya ng tubol? May ganun ba? Hindi nakasagot si Allen. Yun kasi ang unang beses na narinig niya ang ganong klase ng mutya. Sa lahat ng mutya na narinig niya sa kanyang lolo, yun ang pinakakakaiba. Mga ilang sandali lang, napalingon ng albularyo sa gawin ng pintuan kung saan naroon ang tatlo. Ah,
Bakit kayo nandyan? Pumasok kayo. Masama ang tumatambay sa pinto. Napilitan silang pumasok. Kahit si Sergio na pauwi na sana, ay pumasok na lang din. Umupo sila sa gilid. Nang pagmasdan ni Sergio ang mukha ng babaeng nakahiga sa lamesa, nakaramdam ng kakaibang init ang dalawa. Pambihira ang kagandahan ng babae. Sa buong buhay ni Sergio, yun na yata ang pinakamagandang nakita niya maliban sa kanyang ate Lana. Napapalunok ng laway si Sergio habang pinagmamasdan ng babae. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Ganda ng babae, pre. Kaya nga mamaya na pala ako uuwi. Alin, bakit kayo nandito? Anong sadya niyo? Napakamot na lang sa ulo ang binatang si Allen. Kasi akala ko po birthday nyo ngayon Hindi pa pala. Pasensya na, Lolo King ha. Loko-loko. June 12 pa ang kaarawan ko. Teka sandali. Ano bang ginagawa niyo sa buhay, ha? Nagkatinginan ng tatlo. Ako? Wala. Naghahanap ng trabaho. Ako rin po, wala. Paalamunin po ako sa bahay. Hindi pa kasi nagagalit si Papa Napadakong tingin ng albularyong si King kay Sergio. Sandali nitong sinuri ang suot ng binata. Ikaw, mukha kang magko-concert Anong ginagawa mo sa buhay? Wala rin po. Pero naghahanap ako ng trabaho at nagbabantay ng... Kung wala pala kayong silbi sa mga pamilya ninyo, may pagagawa ko sa inyo. Nakita niyo yung tao na yan? Magbabayad yan ng malaki para magising lang ang anak niya. Diba, Adolfo? Oo, tama. Tulungan niyo ako. Handa akong magbayad kahit na magkano. Basta para sa anak ko. Mawalang galang na po. Ano po bang may tutulong naming tatlo? Wala naman po kaming kaalam-alam sa pag-aalbularyo. Tumayo si Lolo King at lumapit sa kanilang tatlo. Handa ba kayo sa kung anong ipapagawa ko? Kapalit ng perang ibabayad niya? Ano ba ipapagawa mo sa amin, Lolo? Kayo ang hahanap ng mutya ng tubol. Lumabas ang sipon ni Reynald dahil sa pagpipigil nitong tumawa. Lolo, seryoso kayo dyan? Tubol talaga? May ganyan ba talaga? Alin, trippings ata yung lolo mo Alin, kailan ba ako gumawa ng kwenta? Totoo ang mutya ng tubol. Ang mutya na ito ay mabisang panlaban sa mga aswang. Kapag tinaglay mo ang mutya na ito, maraming pagbabago ang mangyayari sa katawan mo. Maaaring lumakas sa mga pandama mo o kaya naman bigla na lang matututunan ang paggawa ng mga kakaibang gamot. Pero kapag nakuha ninyo ang mutya ng tubol, pwede nating direktang ipaamoy yun sa babae. Mabisang pantanggal yun ng hipnotismo ng mga aswang. Bakit naman po kasi sa tubol? Di ba tae yun? Gagi, sorry, natatawa ako Alin, sino ba yung buong na ito, ha? Reynald kasi, manahimik ka na lang. Sabi na natin na may ganyan nga po talaga mutya. Pero saan naman mahahanap ang mutya ng ano na yan? Yung mutya ng tubol? Dito rin sa Pampanga, sa bundok ng Arayat. Lolo, ang laki po ng bundok Arayat. Paano namin nahanapin yun dun? At saka, ilang beses niyang umulan. Baka to daw niya yung tubol dun, kung meron man. Apo, para mahanap nyo ang mutya ng tubol, kailangan nyo munang hulihin ang pinaniniwalaang mahiwagang aso na itim. Sa aso na yun manggagaling ang dumi at patitigasin nyo sa araw. Saka ninyo ilalagay sa garapon at iuuwi rito. Ang ibig niyo pong sabihin, patataihin muna namin yung asong itim? Ang galing mo! Nakuha mo kagad! Nagtama ang tingin ni Sergio at Allen. Hindi ba delikado doon? Delikado nga.
Kaya nga tinatanong ko kayo kung gusto nyo ba ng pera kasi malaki ang ibibigay na tong si Adolfo. Kung doon ako mamamatay, wag na lang. Kayo na lang. Alam mo, Elvis, ano nga bang pangalan mo? Ay, si Seryo po siya, Lolo. Ay, seryo, bata. Minsan lang dumating ang oportunidad. Isa pa, kung sino man ang makakuha sa inyo ng mutya, malaking tulong yon sa sarili ninyo. Baka hindi nyo alam, swerte din ang mutya. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga aswang Ganon din sa mga mutya-mutyaan na yan. Tapos, yung mutya pa tubol? Sinong maniniwala dyan? Bumuntong hininga ang albularyong si King. Lumapit ito sa gilid ng babae. Alam nyo, may mga bagay talaga na nakakatawa kung iisipin. Pero hindi natin alam na sa dulo nun, nandun pala ang aral. Magbabayad ako ng tig 50,000 sa makakakuha ng mutya. O sige, tig 50,000 kayong tatlo. Gagi, ang laki na nun Bayad na ako dyan. Ikaw ba, Seryo? Sama ka na. Marami ka nang mabibiling bananak nyo sa kapatid mo nun. Ano? Totoo ang mutya na sinasabi ko. Ilang kakilala ko na ang nakakuha doon. Pero kasi wala na silang lahat. Di ko na mahanap. Kaya, kung kaya ko nga lang mag-isa ako na hahanap. Kaso, sino naman ang magbabantay sa babaeng ito? Kawawa naman. Baka kunin nito ng aswang dito kapag walang nagbabantay. Ano mga tol? Payag na rin ako. Ikaw na lang ang iniintay. Sige na, dadagdagan ko pa ang bayad. Kung sino man ang kikilalaning may-ari ng mutya, ipapakasal ko dyan sa anak ko paggising niya. Nanlaki ang mata nilang lahat nang marinig yon. Sa ganda ba naman ng babae, jackpot na jackpot nang maituturing yon. Teka, ngayon na po ba aalis o magpapalit muna ako? Tingnan mo tong gagong to. Basta babae, mabilis, 50,000 ayaw. Aba, kung pumapayag na kayong lahat, ihahanda ko na mga dadalhin ninyo. Nang sa ganun bukas din ng gabi makaalis na kayo. Bilib ako sa inyo. Kahit mga wala kayong kwenta sa buhay ninyo handa kayong magsilbi sa napakagandang dilag na ito. Kumamot uli sa ulo si Allen. Ito naman si Lolo. Hindi mo malaman kung namumuri ba o nanlalait Matapos magkasundo ay umuwi na rin ang tatlo. Habang naglalakad ay hindi mawala-wala sa isipan ni Seryo ang kagandahan ng babae. Kakaiba kasi ang epekto sa kanya ng babaeng yun. Unang beses lang sa buong buhay niya na makatagpo ng ganoong klase ng babae. Kaya kahit na alam nilang maaring may peligrong dumating sa kanila, agad siyang pumayag. Naiisip pa lang niya na ikakasal siya sa babae ay hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman. Type mo nyo! Ha? Type mo yung babae kaya ka pumayag kagad? Ewan ko, iba kasi dating niya Unang kita ko pa lang sa kanya, parang alam ko nang siya na yun. OA mo naman! Hindi totoo yung love at first sight, no? Ano ka ba? Hayaan mo na, Seryo. Ganyan talaga kapag hindi pa nagkakasyota, kahit na kailan. Paano pala kapag ako ang kinilalang may-ari ng mutya, Seryo? Ayos lang ba yun sa'yo? Bakit? Type mo rin ba? Oo! Pero dahil kita ko naman na gusto mo siya, kaya ko namang magpaubaya. O kaya, kapag kami ang kinasal, maging kabit ka na lang. Binatukan pa ni Allen si Reynald dahil sa kalokohan nitong pinagsasasabi. Ikaw ba, Allen, type mo? May nililigawan ako, pre. Himot mo na ba? Pera lang habol ko, no? Bahala kayo mag-away dyan. Basta, bahala na. Yung pera na muna ang iisipin ko. Di ganun na lang din muna siguro yung gagawin ko. Nagiwahiwalay na sila nang makarating na sila sa kanilang lugar. Pasado 9:00 na rin noon. Ay, salamat. Nakauwi na rin. Pagpasok ng binata sa kanilang bahay, naabutan niyang umiiyak si Janjan sa sulok
habang ang kanyang nanay naman ay sarap na sarap pa rin sa pagtulog. Oh, Janjan, bakit umiyak? Anong nangyari? Kuya, may aswang kanina. Nakita ko siya. Sa di malamang dahilan, tila nakaramdam ng panlalamig ang binata. Kitang-kita kasi niya sa mga mata ng bata ang labis na takot. Nanginginig pa ang kamay nito. Pinakalma na muna ni Seryo si Janjan. Nang mahimasmasan na ang bata, dito na nagawa ni Janjan na ikwento ang nangyari. Naglalaro ko sa bakunan kanina, kuya. Tapos, may lalaking dumaan sa tapat. Tumigil siya sa tapat ko. Duguan ang bibig niya. Tapos, kulubot yung muka. Mahaba yung kuko, yung tenga, tsaka yung ilong. Siguro, kuya, may sinaktan siya. Nakakatakot. Hindi malaman ni Seryo kung maniniwala ba siya sa kanyang kapatid o hindi. Kilala naman kasi ni Seryo ang batang si Janjan. Hindi naman yun iiyak ng ganong kalala kung wala talagang nangyaring kakaiba. Magsasalita pa sana si Seryo nang magulat siya sa pagkalabog ng pinto. Nandito na ako. Lumingon si Seryo at nakita niya ang kanyang ate na si Lana. Ano ka ba, ate? Magdaan-daan ka nga, natutulog si mama, oh. Lasing na naman yan. Oo. Teka, bakit ka nandito? Di ba stay-in ka sa trabaho mo? Day off ko, 3 araw. Pinagpapahinga muna ako ng boss namin. Masyado na raw akong masipag eh. At teka, umiyak ba itong si Janjan? Bumuntong hininga si Seryo. Ito kasing si Janjan, ate. Nakakita ro ng aswang kanina. Napaayos ng upo ang babaeng si Lana. Aswang? So totoo nga? Na may aswang? Oo. Kaya ako nagmamadaling makauwi dito kasi doon sa kabilang kalye may nakitang bangkay. Wala naman sugat pero sabi nila, inubos daw ng aswang ang dugo ng taong yun. Lalaki yung biktima eh. Nagtindigan ng mga balahibo ni Seryo. Habang tumatagal, ay unti-unti na rin siyang nakukumbinse. Tiningnan ni Seryo ng maigi ang mukha ng babae. Wala sa itsura ng kanyang ate ang pagbibiro. Seryosong-seryoso ito at may halo pang kaba sa mga mata nito. Aswang? May aswang talaga, ate? Totoo pala. Umabot kasi sa bayan ang usap-usapan na yan tungkol sa aswang. Naku, buti umuwi ako dito. May magbabantay na kay Janjan. Teka, bakit ganyan na suot mo? Para kang timang. Hindi na nakapagsalita pa si Seryo. Sa mga sandaling yon, nakaramdam na siya ng kaba. Nababahala siya sa pupuntahan nilang magkakaibigan. Lumipas sa mga sandali ay nagising na rin ang kanilang ina. Sa sobrang lutang ni Seryo, nawalan siya ng pakialam sa ginang kung ano-ano ang sinasabi nito. Diretso lang siyang pumasok sa kwarto nila ni Janjan. Isinarado niya ang pinto. Tulala siya habang iniisip ang aswang. Totoo ang aswang? Totoo? Pero bakit siya pumapatay ng tao dito? Bakit puro lalaki lang? Hindi ba dapat mga buntis ang target niya? Huminga ng malalim si Seryo. Ikinalma na lamang niya ang sarili. Kinabukasan ng umaga ay binalot na naman ng takot ang kanilang lugar. Parang nakakahawang sakit na kumalat ang tungkol sa aswang. Kumpirmado nga na noong gabi pa lang yon, may inatake nga talaga ang aswang. Bitbit ang biniling pandesal, ay nakita niya na naman si Aling Pepang na nagchichismisan sa kanto. Mukhang bibig na mga yon ng aswang. Naiba lang ang usapan ng mga yon nang makita ni Aling Pepang si Seryo. Nako, ayan na yung pinakawalang modo na anak ni Maring. Huminto si Seryo at kumuha ng isang pandesal. Binato niya sa mukha ng isang pandesal si Aling Pepang. Nagulat sila sa ginawa ni Seryo. Sandali silang natameme at nakatingin lang sa binata. Sa susunod na marinig ko pang binabanggit mo yung pangalan ko, monay nang ibabato ko sa mukha mo.
Sumapit na naman ang kinagabihan. Mabuti na lamang ay nasa bahay ang kanyang ate Lana para kahit papaano ay may magbabantay kay Janjan. Wala namang kasi siyang aasahan sa kanyang ina. Puro alak lang kasi ang inaatupag nito. Samantala, nagkita-kita na ang magkakaibigan sa tapat ng bilyaran. Nagbaon pa ng sisig ang binatang si Reynald. Oh, nagdala ka pa niyan. Hindi ka ba nagapunan sa inyo? Ano ka ba? Siyempre hindi natin alam kung hanggang anong oras tayo dun, oh. Maganda nang may baon para pag ginutom, lamon na lang kagad. Patingin nga. Gusto mo lang eh. Inang sisig yan, oh. Daming bawang. Ano yan? Bawang na may konting sisig? Sinadya ko yan. Alam mo namang baka may makasalubong tayong aswang dun. Mahirap na, no? Lalo na ngayon, napaka-talamak ng pambibiktima ng aswang. Bakit kaya puro lalaki lang, no? Sumabat na si Allen sa kanilang usapan. Sa kanilang tatlo, si Allen ang may pinakamaraming alam sa lahat ng nangyayari. Nakukuha niya kasi ang mga impormasyon sa kanyang lolong si Keng. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Lolo yung tungkol sa bagay na yan eh. Nagsimula na silang maglakad habang nagsasalita si Allen. Kaya daw puro lalaki yung biktima, yung aswang na dahilan kung bakit walang malay yung babae at ang aswang na pumapatay ay iisa lang. Eh bakit nga pinapatay yung mga lalaki? Di kaya itong mga lalaki na biktima may koneksyon sa babaeng pasyente ng tiyuhin mo? Mismo, may ugnayan talaga. Yung mga lalaki na biktima ay nanligaw dun sa babae. Sabi ni Lolo, lahat daw ng magtatangkang manligaw sa babae na yun nasa panganib. Baliw na baliw siguro yung aswang sa babae, no? Kahit naman siguro sino eh. Ang ganda rin kasi naman ng babae. Kaya jackpot talaga kapag isa sa amin ni Seryo ang mapakasalan nun. Di mo ba naintindihan? Nasa panganib na rin ang buhay natin. Dahil malamang sa malamang, alam na ng aswang ang binabalak natin. Nasa paligid lang naman yan, no? Nanahimik si Reynald. Sa kanya lamang napagtanto ang mga maaaring mangyari. Sa mga nakalipas na sandali, itinuon na lamang nila ang atensyon sa paglalakad. Nagdaan ang halos 40 minuto. Nakarating na rin sila sa bahay ng albularyong si Keng. Inabutan nila roon ang babae at ang tatay nitong si Adolfo. Nakahanda lang lahat ng inyong magagamit. Nilagay ko na lahat ng mga pangontra. May isinama na rin akong pagkain. Baka kasi magutom kayo. Lalo na itong isang to, mukhang suga pa eh. Uy, grabe naman po kayo. Sige, makinig kayo. Wala kayong ibang gagawin kundi ang hanapin ang mutya ng tubol. Yun lang. Kung sakaling may maengkwentro kayong aswang, gawin nyo ang makakaya nyo para maiwasan siya. Tatandaan nyo, tuwing gabi lang lumalabas ang mahiwagang aso. Kaya bago mag-umaga, dapat makakuha na kayo ng mutya. Ano, naiintindihan nyo bang tatlo? Tumangot-tango lamang ang tatlo. Kahit na buong-buo na ang kanilang loob, hindi pa rin maalis sa kanila ang labis na kaba. Kitang-kita yun sa kanilang mukha. Bago sila umalis, tiningnan pa ni Seryo sandali ang babae sa lamesa. Huminga siya ng malalim. Pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para magising ang babae. Mag-aalas 8 na nang umalis na sila ng bahay ng albularyo. 2 ang bag na pinadala sa kanila. Ang isa ay para sa mga gamit. Ang laman naman ng isa ay mga prutas na kanilang baon. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng magkakaibigan sa mga sandaling yun. Kinakabahan sila dahil sa buong buhay nila, yun ang unang pagkakataon na gagawin nila yon. Ganun pa man, nasasabik din naman sila sa mga maaaring mangyari. Lalo pat napakaganda naman ng magiging kapalit sakaling magtagumpay sila sa pagkuha ng mutya ng tubol. Nasa halos 1 oras din ang nilakad nila. Mabuti na lang ay may daladala silang gasera, kaya kita nila ang dinaraanan nila sa kagubatan.
pwede na siguro tayong magsimulang maganap dito. Ano raw ba yung itsura ng aso? Malaki ba o maliit? Basta, kulay itim daw. Kapag may nakita tayong aso na kulay itim, yun na yun. Huhulihin na natin at papataihin natin. Di ba pwedeng iuwi rin natin yung aso? Di pwede. Ang sabi kasi ni Lolo, baka daw mamatay ang aso kapag inilayo sa gubat eh. Kaya dapat, dito lang ha? Naudlot ang kanilang pag-uusap nang maramdaman nilang na tila may umaaligid sa paligid. Nakakarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos. Dahil doon, kumuha na sila ng mga gamit sa bag. Maliit na itak ang nakuha ni Sergio. Latigo naman ang kay Allen at Reynald. Huwag niyong aalisin ang mga pangontra ha. Baka aswang na yung nasa paligid. Marahan ang ginawang paglakad ng tatlo. Bawat apak ng kanilang mga paa, kaakibat ang kaba. Pakiramdam nila ay nasa hukay na ang kabila nilang mga paa. Na parabang anumang oras ay isa sa kanila ang maaaring mawala. Maging alerto kayo Iba ang pakiramdam ko Sabay-sabay silang napalingon sa kanan nang marinig nilang tila may tumakbo roon. Agad naman nilang tinutukan ng gasera doon. Sumilay ang malapad ng ngiti nang makita nila ang malaking aso na kulay itim. Nakatingin yun sa kanila na parang nagtataka kung bakit sila naroon. Kung sinuswerte ka nga naman Ayos, hindi na tayo mahirapan. Doggy, halika rito. Tumahay ka lang, masaya na kami. Uy, hindi ganyan pagtawag sa aso. Ano ka ba naman? Ganito Chuchu, may dala kaming pagkain Pero walang tugon ng aso. Nakatingin pa rin yon sa kanila at tanging tenga lamang nito ang gumagalaw. Chuchu ang putik. Baduy mo tumawag. Ganito kasi yun Hoy! Bigla na lang tumakbo ang aso palayo. Dali-dali namang bumuntot sa aso ang magkakaibigan. Uy, bilisan nyo naman tumakbo. Kung makatakbo kayo parang ang lalaki ng itlog nyo ang babagal nyo. Halos lumipad na ang tatlo habang hinahabol ang aso. Ilang sanga na rin ang sumasabit sa kanila pero hindi nila yon iniinda. Sakalang huminto ang aso nang wala na itong madaanan. Dead end na ang napuntahan nila. Pampira ang aso naman to. Aso ka ba o kabayo? Ang bilis mong tumakbo. Gawin kitang kaldereta dyan Umupo ang aso habang nasa harapan sila. Kung tingnan sila nito ay para itong nakakaintindi. Mga ilang sandali lang ay namatay na ang gasera. Kaya naman mas mahihirapan silang hulihin ng aso kapag muli itong tumakbo. Kaya ang ginawa nila ay pinalibutan nila ito. Hindi ka namin sasaktan. Kailangan lang naman namin yung tae mo Tapos aalis na rin kami. Ayos lang ba? Uy, tinatanong mo pa yung aso. Kapag yan nagsalita, baka magtatatakbo ka dyan. Nang aktong lalapit na sila, hinawi sila ni Allen para pigilan. Naramdaman kasi ni Allen na kumukulo ang langis na nasa botelya ng pendat na kanyang kwintas. May aswang sa paligid. Mukhang nasundan tayo. Sinuyod nila ng tingin ang gilid-gilid, pero wala naman silang nakita. Nang ibalik nila ang tingin nila sa aso, nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang nangingisay-ngisay na yon. Mas lalo silang nawindang nang makitang naging lalaki ang aso. Isang hubad na lalaki at naglabas ito ng nakakakilabot na tunog na parang isang mabangis na hayop. Gagi, Allen! Aswang pala yung aso! Anong gagawin natin? Bakit kayo natakot? Nandito lahat na kailangan natin sa bago. Tsaka may hawak naman tayong arbas. Ano pa bang meron dito sa loob? Binuksan ni Reynald ang bag. Dumukot siya sa loob. Langya, pre. Bakit naglagay ng Mang Tomas yung chewin mo dito? Ano ito, ipambabato? Kinuha ni Sergio ang bote ng Mang Tomas. Habang nangingisay-ngisay pa ang lalaki ay pinukol niya ang bote doon. Nang tamaan ng lalaki
ay saka na sila nagdesisyong tumakbo. Wala nang nagawa si Allen kundi ang makitakbo na lang din. Walang silbi ang mga dala nilang armas. Nang ibabaw sa kanila ang takot. Hindi pa rin talaga maikakaila na kahit anong paghahanda, kung hindi talaga nila gawain ang harapin ng aswang, titiklop at titiklop pa rin sila. Nang medyo makalayo na, ay tumigil sila sa likuran ng punong akasya. Magiging mahirap na para sa kanila ang makaalis dahil wala na silang dalang ilaw. Putik na yan. Paano natin mahanap yung aso kung pati pala yung asong yun nagiging aswang? Mas maganda sigurong wag na muna tayo magpagala-gala o kaya mas sumanap tayo ng mas ligtas na lugar. Mahirapan tayong hanapin yung aso na yun ngayon. Pag nagkataon, naabutin tayo ng umaga, mabubulilyaso pa yung mutya ng tubol na yan. Kalma, dapat kasi hindi kayo nagpakita ng takot sa kanya. Mas lalong tumatapang ang mga aswang kapag alam nilang hindi lalaban ang kalaban nila. Kunwari ka pa tumakbo ka rin Malamang, alangan namang magpaiwan ako dun. Di nakahiwa-hiwalay tayong tatlo. Tulig ka pala Uy, ang ingay nyo namang dalawa. Manahimik na kayo. Maya-maya lamang ay naramdaman na nilang nasa paligid na ulit ang aswang. Tinakpan na nila ang kanya-kanyang bibig. Lumabas kayo dyan. Alam kong nandiyan kayo. Ang kagubatan na ito ang magiging libingan ninyo. Hindi ako papayag na maging kahati ko kayo sa kanya. Mamamatay muna kayo! Siya nga yung dahilan kung bakit nakarate yung babae. Ari! Sabi nga huwag kang maingay. Sumilip sila sa gilid at nakita nila ang lalaking hubutubad na palingon-lingon sa paligid. Matangkad ang lalaki. Sa palagay nila, hanggang dibdib lang sila nun. Kayang-kaya silang dakmain sa leeg sa laki rin ng kamay nito. Mga ilang sandali lang, nakita na lang ni Sergio at Allen na may hawak ng tirador si Reynald. Binalahan na nito ng holen ang tirador at inasinta ang aswang. Pero dahil sa dilim, malabong tamaan niya yon. Uy, marunong ka ba niyan? Anong tingin mo sa akin? Ikaw? Siyempre marunong ako nito, no? Dahan-dahang binanat ni Reynald ang tirador. Pero sa kasamaang palad, naputol ang goma. Pumitik ang goma sa labi at mata ni Reynald. Dahil doon, nakagawa siya ng ingay. Dahilan para mapadako ang tingin ng aswang sa kanilang direksyon. Agoy, sakit naman. Bugok talaga nito. Uy, pambihira namang talaga Pagsilip nila sa aswang, naaninig nila yun na tila malapit na sa kinalalagyan nila. Umandar na ulit ang kaba sa kanilang sistema. Habang si Reynald naman ay pipikit-pikit dahil sa pagtama ng goma sa mata. Nang ilang metro na lang ang layo ng aswang, pinagbababato ni Allen ang direksyon ng aswang. Mabilis na lumundag ang aswang sa harapan nila. Mabuti na lamang ay nahila kaagad nila si Reynald. Hindi nyo makukuha ang mutya ng tubol ng aso. Hindi! Aatake pa sana ang aswang, pero naglakas na lang ng loob si Sergio at Allen. Naunang hagupitin ni Allen ng latigo ang aswang. Natamaan ng aswang sa braso. Parang bulateng aswang ng mangisa yun. Buntot pagi yan, buwang ka! Mamamatay ka talaga rito! Ramdam ang takot sa boses ni Allen, kahit na mukha itong matapang. Hindi naman nagsayang ng oras si Sergio. Matapang siyang lumapit sa aswang at tinagayon. Pinansalag ng aswang ang braso nito. Sirit agad ang dugo ng mga sandaling yun. Napilitang gumapang paakyat ng puno ang aswang. Nagulat ang aswang dahil bigla na lang naging palaban ang dalawa. Ano? Bumaba ka dyan! Huwag kang duwag! Umaalog-alog pa ang puno hanggang sa nakita na lang nila sa ere na tumalon yon sa kabilang puno. Nang masiguro nilang wala ng aswang, ay kinaladkad na nila si Reynald paalis. Habang palayo ang magkakaibigan, ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Laking pasalamat na lang nila dahil meron silang nadaanan na maliit na kuweba. Agad silang pumasok doon para makasilong
Sa lakas ng hangin ay mabilis silang nilamig. Buti na lang na-plastic ko yung posporo. Dinukot ni Alin ang posporo mula sa bag. Meron silang mga nakapanggdahon sa kuweba. Kinuha nila yon para padingasin. Nang magkaroon na ng liwanag sa kuweba, nakita nila ang loob nito. Sa palagay nila, may mga nauna nang pumasok doon. Bukod kasi sa mga tuyong dahon, nakakita rin sila ng mga papel, mga upos ng kahoy at mayroon ding mga damit. Safe ba tayo rito? Wala bang aswang dito? Wala, hindi naman nakulo ang langis eh. Kaya kalmahin mo lang ang sarili mo pare. Relax lang. Sakit talaga ng mata ko. Bida-bida ka kasi. Hindi naman pala matibay ang goma kung makabanat ka, wagas. Uy, huwag na nga kayo maingay. Baka may makarinig pa sa atin. Malakas ang ulan no, paano may makakarinig? Kahit na, basta sumunod ka lang. Dami mong daldal eh. Mas lalong lumakas ang ulan ng mga sandaling yon. Wala silang magawa kundi ang sumilong. Nababahala sila dahil sa lakas ng hangin. Bukod pa ron, may kidlat din na talaga namang bumababa sa lupa. Sa takot na baka tamaan sa labas, mas mainam na para sa kanila ang manatili muna sa kinalalagyan nila. Paano natin mahanap yung aso? Paano natin makukuha yung tubol na yun ang lakas ng ulan? Kailangan na nating mahanap yun bago magkabilugan ng buwan. Di ba yun yung sabi ni Lolong Keng? Kung gusto mong maghanap, di lumabas ka. Nang matusta ka dyan sa kidlat. Ito talaga, basta babae, handang gawin ang lahat. Pare, seryo, kumalma ka lang no. Wala rin naman tayong magagawa sa ngayon eh. May ilang oras pa naman tayo. Baka mamaya tumila na rin yung ulan na yan. Bumuntong hininga na lamang si Seryo dahil sa pagkadismaya. Naiinis siya sa panahon. Kung kailan kailangan nilang magmadali, saka naman yung nakikisabay. Natakasan nga nilang aswang, kalikasan naman ang kalaban nila. Habang nagpapahinga roon, naisipan ni Reynald na diretsuhin ang loob ng kuweba. Masyadong matigas ang ulo nito, kaya kahit pagsabihan siya ng dalawa, ay hindi ito nakikinig. Dinampot ni Reynald ang isang kahoy na lumiliyab para magsilbi niyang ilaw. Bahala ka nga sa buhay mo. Kapag may nangyaring masama sa iyo dyan sa loob huwag mo kaming sisihin. Tigas ng bungo mo. Diretso lang ang binatang si Reynald, samantalang nanatili naman sa kinauupuan ang dalawa. Makalipas lang ang ilang minuto, humahangos na bumalik sa kanila si Reynald. May nakita ako sa loob mga pare. Napatayo ang dalawa sa sinabing yun ng kanilang kaibigan. Oh, ano nakita mo? Aswang ba yan? Di nakulo yung langis eh. May ano? Ano nga? Patapusin niyo kasi muna ako. Nanahimik ang dalawa at tinintay lang na makapagsalita si Reynald. May parang bahay sa loob. Parang may nakatira dito dati. Pero wala na ako nakitang tao eh. Tara. Sandali, baka mamaya may tao sa loob, hindi mo lang nakita. Wala nga. Tara, pagbigyan na nga lang natin. Sabay-sabay silang naglakad papasok sa pinakaloob. Nang makarating sila roon, bumungad sa kanila ang malawak na espasyo. May mga gamit, mga kaldero, mga timba at kung ano-ano pang gamit sa bahay. May disenyo rin ang mga pader na parabang kagaya ng mga pader sa Ehipto. May mga gasera din sa sulok-sulok kaya agad din naman nila yung binuksan. Teka, tirahan nga ito. Pero nasaan ang mga tao? Tingnan niyo oh. Tinuro ni Alin ng isang mahabang kabaong na nasa tapat ng isang parang altar. Aba, libingan yata ito eh. Hindi, siraan ito. Pakiramdam ko may nakatira dito. Tapos dito na rin siya namatay. Hindi na sila nakapagpigil. Binuksan nila ang kabaong at nakita nila ang kalansay ng isang tao. Agad din nilang isinara dahil sa mabahong amoy na kanilang nalalanghap. Baho naman. Pre, may aso. Napalingon si Alin at Seryo sa asong dumating. Kulay itim ito. Nangihina na at hirap na maglakad. Alin,
Aswang ba yan? Hindi na ako yung langis eh. Baka yan na yung maywagang aso na tumutubol ng mutya. Guys, may sugat siya. Dumudugo yung bandang dibdib niya. Kahit medyo nag-aalangan pa, ay hindi nagdalawang isip ang magkakaibigan. Agad nilang nilapitan ang nanghihinang aso. Pinahiga nila yon at pumilas sila ng tela. Pre, may gamot ka ba dyan sa bag mo? Naku, wala. Puro pangontra lang ito eh. Kung lumabas kaya ako para humanap ng halamang gamot. Wag, delikado. Baka mamaya makidlatan ka pa. Mga pari, naghihingalo na yung aso oh. Wala na tayong magagawa. Napailing na lamang si Seryo. Nakatingin sa kanila ang aso na parabang naiiyak na ito. Mga ilang sandali lang, hindi na maiwasan ni Reynald ang mapaiyak. Sa kanilang tatlo kasi, si Reynald ang malapit sa mga aso. Sige na, Doggy. Magpahinga ka na. Hindi ka na namin pipiliting tumae para sa mutya. At mga ilang sandali lang ay tuluyan nang pumikit ang aso. Sa lahat ng kanilang pinaghirapan para marating ang ganong punto ay natapos lang ng ganon lang. Namatay ang aso nang hindi nila nakukuha ang kailangan nila. Napasandal na lang sa paderang magkakaibigan. Kinumutan na lamang nila ang aso nang dala nilang tela. Dahil sa labis na pagod, nakaidlip sila sa loob ng kuweba. Pinagpalipas na lang muna nila ang oras. Kinabukasan ay nakatakda na silang umuwi. Tanggap na nila na hanggang doon na lamang ang lahat. Mahimbing ang tulog ng tatlo. Mag-aalas 6 na ng umaga nang magising ang tatlo. Sakto na malapit na ring maubos ang laman ng mga gasera. Nagising sila sa mabahong amoy na kanilang nalalanghap. Masakit sa ilong kaya agad naman silang napabangon. Nang tingnan nila ang asong nakahimlay, may napansin silang kumpul ng tae sa puwitan nito. Nagkatinginan ng tatlo. Hindi nila alam kung ano ang kanilang mararamdaman. Basta noong mga sandaling yon, malaki ang pasasalamat nila sa asong yon. Dahil kahit nawala na ito, nagawa pa rin itong suklian ang kanilang pagmamagandang loob. Si Seryo na ang nagkusang nagdakot ng tae kahit sobrang baho. Inilagay nila yon sa garapon na katamtaman lang naman ng laki. Pagkatapos, nagukay sila sa kuweba at saka inilibing ang aso. Doggy, maraming salamat sa iyo ha. Kahit na iniwan mo na ang mundong ito, tinulungan mo pa rin kaming makuha yung mutya ng tubol. Hindi pa tuyo eh. Yaan mo na. Alam mong nag-iimot yung tao eh. Panira ka. Tumila na ang ulan ng mga sandaling yon, kaya umalis na rin sila. Maliwanag na kahit papaano. Wala na sa kanila ang pangamba ng aswang. Matagumpay silang nakabalik sa bahay ng albularyong si King. Nabuhayan naman ng loob ang lalaking si Adolfo dahil dala-dala na nila ang sinasabing mutya. Kinagagalak ko na makabalik kayo. Dala-dala nyo na ang mutya ng tubol. Sa ngayon, dahil tirik ang araw, kailangan na natin itong ibilad. Kinuha ni Mang Keng ang garapon at binuksan. Halos maububo sila sa amoy ng dumi ng aso. Ganun pa man, inilagay pa rin yun ng albularyo sa bubungan. Sa ngayon magpahinga na muna kayo. Mamayang gabi aalamin at gagamitin na natin ang mutya ng tubol para magising ang babaeng ito. Bukod doon, aalamin natin kung sino ang nagmamay-ari ng pambihirang mutya na yan. Tumango na lamang ang magkakaibigan. Kagaya ng sinabi ni Mang Keng, nagpahinga na muna sila sa bahay ng albularyo. Tumingin si Seryo sa natutulog na babae. Sa mukha pa lang ng babae ay parang nawawala na ang kanyang pagod. Napapangiti na lang siya kapag naiisip na siya ang ikakasal doon. Natulog si Allen at Reynald, habang si Seryo naman ay binabantayan ang garapon na nasa bubungan. Habang nasa labas ay nilapitan siya ng tatay ng babae na si Adolfo. Mayroong inabot sa kanyang sobre. Pagsilip niya sa sobre ay tila ngumiti ang mga pera na nasa loob.
Nagningning ang kanyang mga mata. Sobrang saya ni Sergio dahil yun ang unang beses na makakahawak siya ng ganun kalaking pera. Ang laki nito. Pero maraming salamat to ah. Yan ang bayad ko para sa paghihirap niyong makuha ang mutya. Sana lang maging epektibo ito mamaya. Magtiwala lang po tayo at magdasal na rin. Alam mo, sa inyong tatlo, ikaw ang gusto kong maikasal sa anak ko. Nang marinig yun ni Sergio, ay parang lumaki ang ulo niya. Lihim siyang natuwa. Kahit hindi pa gaanong kakilala ang babae, pakiramdam niya talaga ay makakasundo niya yon. Palagay niya ay sila talaga ang bagay sa isa't isa. Bakit yun naman po nasabi yun? Nararamdaman ko lang na ikaw ang mas maunawain. Kailangan kasi ng anak ko ng mahaba-habang pasensya. Ay naku, ako na yan. Ano po palang pangalan ng anak ninyo? Saka ko na sasabihin kapag nagising na siya. Sa mga sandaling yon ay nakipagpalagayan si Sergio ng kalooban kay Adolfo. Kahit na paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpapakasaya-saya na siya dahil sa oras na sumapit na ang gabi, babalik na sila sa panganib na kanilang haharapin. Ang kalabanin ng aswang na nagtatangkang kumuha sa babae. Sumapit ang kinagabihan ay kailangang alamin kung sino ang kikilalaning tagapangalaga ng mutya ng tubol. Nagsama-sama na sila sa loob ng bahay. Kinuha na rin nila sa bubong ang tae na tumigas. Inilapag nila yon sa gitna ng lamesa habang nakapalibot sila. Ngayon, kailangan nating alamin kung sino sa inyong tatlo ang magiging tagapangalaga ng mutya na ito. Paano namin malalaman yun, Lolo? Bumuntong hininga ang albularyo. Handa na ba kayong malaman kung paano? Anda na! Basta, wag lang ipapakain sa amin yan ha. Ayos na ako. Handa na rin ako. Gusto ko nang magising yung babae. Sige, kailangan na nating simulan. Tumayo ang albularyo. Lumapit ito sa garpon at bumulong. Hindi nila alam kung ano ang pinagsasasabi ng albularyo. Kahit na si Alin na apo, ay hindi niya mabasa ang buka ng bibig ng lolo. Kayong tatlo, kung sino man ang kikilalaning tagapangalaga ng mutya, kailangan niyo siyang ingatan. Patunayan ninyong kayo ang karapat-dapat. Tagal naman, daming daldal. Ikaw na bumubulong. Ako po? May iba pa bang bumubulong? Di ako nga. Bakit po? Halika, lumapit ka sa akin. Bakit po? Huwag ka nang magtanong. Nagmamadali ka, hindi ba? Kamot ulo na naman ang binata nang siya ay makalapit sa albularyo. Mga ilang sandali lang ay bahagyang binuksan ng albularyo ang garapon. Nagsalubong naman ang kilay ni Reynald. Sige, abuyin mo. Aabuin ko? Bingi ka ba? Sabi ko, amuyin mo. Aamuin ko yan ang baho-baho niyan. Umalis ka na, dami mong daldal. Tumingin si Reynald sa kanyang mga kasama. Sumenyas na ang mga yon na sundin na lamang ang kagustuhan ng albularyo. Wala nang nagawa si Reynald kundi sundin ang utos ni King. Dahan-dahan niyang inamoy ang nasa loob ng garapon. Masuka-suka siya dahil sa sobrang baho ng tae. Ano, babaho? Tinatanong mo pa. Ikaw kaya umamoy nang malaman mo. O sige, maaari ka nang maupo. Para saan ba yun? Ang sabi ko, umupo ka na. Hina-high blood mo ako eh. Nagpusang loob na si Sergio para hilahin pabalik ng upuan ang lalaking si Reynald. Nang maging kalmado na ang albularyong si King, ay si Allen naman ang kanyang tinawag. Medyo nag-aalangan pa sana ang binata, pero ayaw na niyang tumaas na naman ang dugo ng kanyang lolo. Lumapit siya sa kanyang lolo. Dahan-dahan niyang inabot ang garapon at inamoy ang nasa loob. Anak, anong naaamoy mo? Tila nasira ang mukha ni Allen nang pumasok na sa kanyang ilong
ang sobrang bahong amoy. Napahawak pa siya sa lamesa nang makaramdam ng pagkahilo. Lo, malamang mabaho. I-try mo kaya. Baho. Inalalayan ni Seryo ang kaibigan nang bumalik na ito sa upuan. Hindi na hinintay pa ni Seryo na tawagin siya ng lalaki. Siya na mismo ang kusang lumapit. Kahit na kinakabahan na baka mahimatay rin siya sa amoy, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Para sa babae at para na rin matapos na ang problemang yun. Sige, amuyin mo na yung tae sa loob. Huminga ng malalim si Seryo at sa kanya itinapat ang ilong sa bunganga ng garapon. Laking pagtataka ni Seryo dahil wala pa siyang naaamoy. Makailang ulit niyang inamoy-amoy pero wala talaga. Bakit ganun? Naamoy ko ang asim ni Reynaldo, pero itong tae sa garapon, wala akong naamoy. Ngumiti si Lolo King. Isinarado na nito ang garapon at tinapik sa balikat ang binatang si Seryo. Ang ibig sabihin lang nun, ikaw ang pinili ng mutya ng tubol. Ang sino mang hindi nakakaamoy ng tunay niyang amoy, siya ang itinakdang tagapangalaga. Ngayon, Elvis, ikaw ang kikilalanin ng mutya ng tubol. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin ko po, para dyan sa babaeng yan. Pero, hindi ho Elvis ang pangalan ko. Seryo ho. Kung ganon, kunin mo ang garapon. Ikaw ang magpapaamoy sa babae para tuluyan ang mawala ang hipnotismo sa kanya. Tumingin si Seryo sa mga kaibigan niya. Suportado naman ang mga yon na siya ang tagapangalaga. Sa iyo na siya ikakasal, pare. Congrats! Habang hawak ang garapon ay pumunta si Seryo sa gilid ng babae. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa pagkasabik na kanyang nararamdaman. Pakiusap, gisingin mo na ang anak ko. Tumango si Seryo bilang pagtugon. Pagbukas niya ng garapon ay kanya-kanya ng takip na mga ilong ang kasama niya. Maingat niyang itinapat ang garapon sa ilong ng magandang babae. Ipaamoy mo sa kanya yung nasa loob niya ng 5 minuto. 5 minuto? Nakakabuang yan. Kung ako yung babae, ilang segundo pa lang babangon na ako sa baho Uy, manahimik ka na nga lang muna kasi. Tahimik lang ang lahat habang nangyayari ang pagpapaamoy. Makalipas lang ang 5 minuto, nanlaki ang kanilang mga mata nang mapansing gumagalaw na ang daliri ng babae. Umarko kagad ang malapad ng ngiti ng lalaking si Adolfo. Elsa, anak, naririnig mo ba ako? Dumilat ang babae. Isa-isa nitong tiningnan ang mga nasa loob ng bahay. Napatigil ang tingin ng babaeng si Elsa kay Seryo. Dahan-dahan bumangon ang babae at titig na titig lang kay Seryo. Magsasalita sana si Seryo nang makarinig sila ng malalakas na kalabog sa bubungan. Lolo, ano yun? Napansin nila Seryo na tila nagkaroon ng pagkabahala ang mukha ng albularyong si King. Maya-maya pa, nakita na lang nilang inilabas na ng albularyo ang pana nito. Katulad ng inaasahan ko, darating ang aswang kapag nagising na ang babae. Kaya humanda kayo, nandito na siya para kunin ang babae. Binalot sila ng takot ng mga sandaling yon, lalong-lalo na si Seryo. Kahit kasi alam niyang siya ang pinili ng mutya, pakiramdam niya sa sarili niya ay wala pa ring nagbabago. Mawalang galang na po, Lolo King. Pero, bakit parang wala akong nararamdaman sa katawan ko? Di ba ang sabi nyo, magiging matalas ang pakiramdam ng sino mang pipiliin ng mutya? Hindi sumagot kay Seryo ang albularyo. Tinuon na lamang nila ang atensyon sa aswang na naglalakad na sa ibabaw ng bubungan. Kanya-kanya na silang hawak ng kanilang mga armas, habang si Adolfo at Elsa naman ay magkayakap na nasa gilid. Mga Adolfo, huwag kayong aalis dyan ha. Kaming bahala dito. si Seryo, pasikat! Siniko ni Allen si Reynald para sawayin.
Nang may kumakatok na sa pintuan, doon na sila mas naalarma. Umuuga na rin ang pintuan na parang galit na galit ang nasa labas. Hoy, aswang! Hindi mo makukuha ang babaeng ito! Mamamatay ka kapag pumasok ka rito! Ang malalakas na kalabog lamang ang tugon ng aswang. Sapat ng dahilan yon para ipagpalagay nilang desperado na ang aswang. Allen, ibigay mo sa mag-ama ang mga pangontra. Lahat na ng pangontra ibigay mo. Ewan ko pa kung makalapit pa yung hilayupak na yan. Sinunod naman ng binata ang utos ng albularyo. Kung ano-anong burloloy ang binigay niya sa mga kasama niya, lalo na sa mag-ama. Tumigil ang malalakas na kalabog. Akala nila ay umalis na ang aswang. Pero dahil malakas pa ang kulo ng langis, alam nilang nasa paligid lang ang aswang na yon. Kung harapin na natin siya, di ba matapang lang naman yung aswang na yan kapag duwag ang tao? Isa pa, nasa akin ang mutya. Ililigtas ko kayo. Huwag kang feeling Superman ha. Wala pa nga epekto sa iyo yung mutya eh. Baka mamaya niyan, imbis na makauwi ka dito ka pa mamatay. Wala akong pakialam. Paano natin malalaman kung totoo yung mutya na ito kung hindi natin susubukan? Matapang itong lumapit sa pinto. Uy, kulit talaga nito. Hayaan mo siya. Dito natin malalaman kung talagang karapat dapat siya. Umarko pa ang nakakalokong ngiti ng albularyo na parabang ayos na ayos lang dito kung anuman ang mangyayari kay Seryo. Lumabas saglit si Seryo na dala pa ang pana na inago niya kay Lolo King. Matapang itong nagsisisigaw sa labas at hinahamon pa ang aswang na umaaligid. Ngunit nang makita na niya ang aswang ay nakaramdam siya ng labis na takot. Muntikan pa siyang matumba sa kinatatayuan. Parang walang nagbago sa aswang kahit muntik na nilang madali yun sa kagubatan. Sige, subukan mo lumapit. Sige! Nanginginig ang kamay ni Seryo noong mga sandaling yon. Ramdam na ramdam ng aswang kung gaano siya natatakot base sa tila nangihina niyang mga tuhod. Nasa aktong lalapitan na siya ng aswang nang bigla siyang tumakbo pabalik ng bahay. Huminto ang aswang at tila naging dismayado sa kanyang ginawa. Oh, akala ko ba matapang ka? Hindi yata akong tagapangalaga eh. Walang binibigay sa akin na tapang yung mutya eh. Sa mutya ka lang pala nahiram ng tapang eh. Ikaw ang tagapangalaga. Napatunayan mo yon nang wala kang maamoy na mabaho dun sa tae. Gamitin mo ang pana. Asintahin mo ang aswang. Kapag tinamaan mo siya, ibig sabihin, ginagabayan ka na ng mutya. Dahan-dahang binanat ni Seryo ang pana at itinutok sa direksyon ng aswang. Hindi gumagalaw ang aswang at parabang naghihintay lang ito sa nangyayari. Kaya ko ito. Nang bitiwan na ni Seryo ang palaso, tumalsik lang yon sa harapan niya, ni hindi man lang nakalabas ng pinto. Lalong nadismaya ang aswang, kaya nagsimula na naman itong magalit. Samantala, muntika nang matawa si Reynald sa nangyari. Mabuti na lang, naalala nitong nasa panganib pala ang kanilang buhay. Pambira ka, pre! Ewan ko na talaga. Ako na nga! Kinuha ng albularyo ang pana at sinentro sa aswang. Tinira niya yon ng palaso at natamaan ng aswang sa balikat. Dali-daling gumapang ang aswang sa silong ng bahay. Ganun lang! Ano ka ba? Ikaw naman pala marunong eh. Kinuha mo sa akin bida-bida ka. Hindi bale, humanda kayo. Lalabasin natin ng aswang. Kayong dalawa ng anak mo, Adolfo, dito lang kayo ha. Hindi naman makakapasok ang aswang dito dahil sa mga pangontra ko. Kayong tatlo, sumama kayo sa akin. Ayaw ko nang duduwag-duwag ha. Kumuha ng tigi-isang palako lang magkakaibigan. Kinakabahan man, ay napilitan na lang silang sumunod kay Lolo King. Paglabas nila ng bahay, naririnig nila ang aswang na umaatungal sa ilalim ng bahay. Hanggang sa nagulat na lamang sila nang biglang gumapang na mabilis ang aswang. Sa sobrang bilis ay hindi na namalaya ni King na nahila na siya ng aswang. Nabitiwan nito ang hawak na pana at napahawak sa kahoy.
Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Kilos, mga inutil! Tumakbo si Seryo sa loob ng bahay at muling kinuha ang garapon kung saan naroon ang mahiwagang tae. Binuksan niya yun. Pagkatapos ay inilagay niya malapit sa silong. Dahil doon, binitiwan ng aswang ang albularyong si Ken. Halos maububo naman ang albularyo. O di ba? Pangontra din ito sa aswang? Ayaw niya ng mabaho eh. Buwisit ka! Sa harapan ko pa talaga mo nilagay! Tulong-tulong nilang hinila palabas ng silong ang albularyo. Samantala, ang aswang naman ay nagpunta sa ibabaw ng bubong. Parang nahihilo-hilo pa dahil sa nalanghap na amoy. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng albularyo. Kinuha niya ulit ang pana at pinukulan ng palaso ang aswang. Dahil asintado ang lalaki, ay tinamaan ng aswang sa leeg. Gumulong ang aswang papunta sa likuran ng bahay. Dali-dali naman silang nagtungo roon. Kaso nakita na lang nilang pagewang-gewang ng tumakbo palayo ang aswang. Hindi na napatamaan ni Lolo King ang aswang dahil marami ng halaman sa banda roon. Bumuntong hininga na lamang sila at muling binalikan ang mag-amang Adolfo at Elsa. Ayos lang po ba kayo? Ikaw, Elsa, ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay si Adolfo na lamang ang nagsalita. Pasensya ka na sa anak ko. Nabibigla pa siya sa mga nangyayari. Adolfo, ligtas na ang anak mo. Nagising natin siya bago ang kabilugan ng buwan. Hindi na rin siya malalapitan o kukursunadahin ng aswang na yon. Kritikal ang lagay ng aswang. Hindi na yun magtatagal. Maraming salamat. Pati sa inyong tatlo. Sobra ako nagpapasalamat. Kung di dahil sa inyo baka nakuha na ng aswang ang anak ko. Wala pong anuman. Basta po. La, kala naman ito may nagawa siya. Aray, makasiko naman to. Kinonsidera nilang tagumpay ang gabing yon. Hindi na kasi bumalik ang aswang. Kinaumagahan lang din. Marami silang nakitang dugo sa direksyon na dinaanan ng aswang. Kaya kampante sila na namatay na yon. Samantala, formal naman na pinakilala ni Adolfo ang kanyang anak sa tatlong magkakaibigan. Pero hanggang sa mga puntong yon ay tahimik pa rin ang babae. Inunawa na lamang nila dahil iniisip nila na parte ng trauma yon. Makalipas ang 1 linggo, umuwi si Seryo galing sa simbahan. Nakasuot pa siya ng pangkasal. Hindi niya sinipot si Elsa sa simbahan. Yung kasi sana ang itinakdang araw para sa kanilang pag-iisang dibdib. Talagang sumunod kasi sa kasunduan si Adolfo na ikasalang sino mang magmamay-ari ng mutya ng tubol. Ang kaso nga lang, dahil sa nalaman ni Seryo ay umurong siya sa kasal. Sira ulo ka talaga. Papunta na kami. Bakit ka umuwi? Kasal nyo ngayon, di ba? Hindi mo ba alam na masakit sa babae na hindi mo siya siputin sa simbahan? Ugo ko talaga, oh. Binatukan pa ng dalawa si Seryo. Ayaw ko magpakasal sa di ko kilala, no? Sa 1 linggo ko sa kanila, halos lahat ng tao sinasabi na huwag ako magpakasal. Sabi kasi nila, baliw daw si Elsa. Hanggang pumunta ako sa bayan, nakita ko yung mukha ni Elsa nasa papel, nakadikit sa pader. Mga tol, serial killer yung babaeng yun. Nagulat ang dalawa, pero kalaunan, natawa na lang din si Reynald at Allen. Naging isang malaking katatawanan lang ang pagnanais ni Seryo na mapangasawa ang babae. Mabuti na lang talaga ay nalaman niya agad ang bagay na yon. Sa huli, hindi na siya bumalik pa sa poder nila Elsa kahit kailan. Mas pipiliin pa niyang pakasalan ng tae na nasa garapon na hindi niya alam kung mutya ba talaga o niloko lang sila ng albularyong si Lolo King. Wakas.